Yan kakabsat mga bonsoy, andito tayo sa loob ng ng museo ng Katipunan. Katabi na siya ng El Deposito. Yan, ito yung ni Gat Andres Bonifacio. Yan, dialogue, dekalogo ng Katipunan. Ito yung kartilya ng Katipunan nila. Ito yung kartilya ng Katipunan. Ito yung dekalogo. Ay bawal daw bulawin. Yan. Bawal daw hawakan kahit ano. Dekalogo ng Katipunan yan. Kartilya. Mga sagisag ng Katipunan. Ito yung mga gamit nila. Yung mga weapons na ginamit nila, mga itak. Yan. Bolo. Ito golok. Golok to. Golok yung isa, itak. Ito bolo. Bolo pala, bolo. Bolo, di ba? Bolo. Ito bolo rin. Made in Bulacan with Carabao horn, handle Carabao head. Design loop and scarbarden belt. Ito tabak. Ito pamatay talaga to, tabak na to. Bolo with angled point hand, forged iron with Carabao horn, handle depicting a gentleman wearing a tall stove pipe hat with brass mounts. Tagalog 19th century. Grabe, no? Makaga ka talaga niyan, yari ka. Ito, architectural detail, decorative panel of Nara wood carved with banner, standard, Anafort Katipunan flag and bolo, Tampiangco, school, early 20th century. 28th century pa to. Itong kahoy na to, 28th century pa. Ito, yun o. Blood compact yata ito. Ito yung blood compact nila eh. Blood compact ng mga Katipunan. Tapos ito yung rifle oh. Mga rifle. May rifle. Grabing rifle. Tapos may saber, no? Side saber, no? Saber to eh. Iron and steel forged sword, fabricated in Toledo, Spain in 1890. Yan, itong kutsilyo. Saber yan, saber. Gamit ng mga Kastila-Roy. Tapos ito, parang anting-anting nila. Ito yung parang anting-anting nila, ginadala nila palagi. Yan. Andres Bonifacio, galing. Ito si Gat Andres Bonifacio. Ito si Gregoria de Jesus. Meron din. Gregoria de Jesus to kakabsat mga bonsai. Yan. Ito naman si Emilio Jacinto. Brains of the Katipunan. Siyang utak ng Katipunan. Alfred, ito si pati Emilio Jacinto. Yan. Dr. Pio Valenzuela.
Yan o, unang sigaw, Pugad Lawin ba to? Unang sigaw sa Pugad Lawin to eh. Paglagana, pagsiklab ng himagsikan. Ito sa Nueva Ecija. Ito yung mga iba-ibang kung kayo yung mga ng katipunan nagsimula. Yung mga himagsikan nila, yung kanya-kanya probinsya. Noong September 2, 1896, ginulat ang pagsalakay ng malaking puwersa ng mga katipunero ang mga Espanyol sa Factoria San Isidro, dating kabisera ng Nueva Ecija. Ang naturang pangkat na nagpanggap na banda ng musiko ay binubuo ng mga taga-Cabiao sa pangunguna ni Kapitan Mariano Lanera at tagagapan sa pangunguna ni Kapitan Pantaleon Balmonte. Nagtagpo ang dalawang pangkat sa pulo ng Factoria at unang inatake ang himpilan ng mga Guardia Civil sa poblasyon. Nakugkog nila ang kabisera bagamat noong September 4, 1896 uli itong nabawi ng malaking pwersa ng mga Espanyol mula Maynila. Napaslang sa laban si Balmonte at nakatakas si Llanera. Maraming nasawing katipunero at binitay. Ang kaganapang ito ay kauna-unahang pagsiklab ng mga himagsikan sa Hilagang Maynila. Sa Nueva Ecija yan. Matapos ang sigaw ng Pugad Lawin, agad na nagpadala ng liham si Bonifacio sa balangay ng katipunan sa Bulacan na nagbabatid sa pagsisimula ng himagsikan. Mahigit 3,000 katipunero nagtagpo sa Real de Masukol, latian ng Paumbong at itinatagang Sangguniang Bayan, apoy sa pangungulo ni General Isidro Torres ng Malolos. Isa pang real ang paligid sa Kakarong, ngayon bahagi ng Pandi. Ang tinatag ng balangay dimasalang sa ilalim ni General Eusebio Roque ng Bukawi. Noong November 1896, naganap ang pagbomba ng armada ng Espanya sa Pambong at nagkaroon ng sagupaan sa San Rafael. Noong 1 Enero 1897, nilalisag ng mga Espanyol ang paligid kaya isinentro ang puwersa ng katipunan sa Binacod, Paumbong at Biak na Bato, San Miguel de Mayumo, Maynila. Pinulong ni Andres Bonifacio sa Pugad Lawin, Balintawak, Caloocan, lalawigan ng Maynila, gayon bahagi ng lungsod Quezon, iba't ibang kinatawan ng Sangguniang Bayan at balangay ng katipunan. Noong 23 Agosto 1896, ito ay upang opisyal na pagtibayin ang deklarasyon ng paghimagsikan laban sa Espanya. Tinatampukan ito ng pagpunit nila sa kanilang sedula na tanda ng pagkamamayan sa ilalim ng kolonya at inisigaw ang layong mapalayang inang bayan. Sinagupang pwersa ng Guardia Civil sila Bonifacio sa Pasong Tamo noong August 25, 1896. Sulod namang sinalaki ni Bonifacio ang kasa tribunal ng Mandaluyong at Almacen de Pólvora, imbakan ng pulbura ng mga Espanyol sa San Juan del Monte noong hating gabi ng August 29, 1896. Tulad ng kaso ng Panay, ang himagsikan ay nakarating sa Cebu sa pamamagitan ng mga taga-Visayas na miyembro ng katipunan sa Maynila. Ang nagpakilala ng katipunan sa Cebu ay isang Negrense, si Pantaleon Villegas, Isoldi alias Leon Kilat. Nahimok niya ang libo-libong Cebuanong nawakasan ng pananakot ng mga Espanyol. At ito'y nag-ideklara noong March 11, 1898 sa tubuhan ng pamilya Pacana, taga-suporta ng katipunan sa Labangon, Cebu. Noong April 3, 1898, sinalakay nila Leon Kilat ng Fuerza San Pedro at sinakop ang mga gusali ng pamahalaan sa lungsod ng Cebu. Sa kasamaang palad, natalo sila noong April 7, 1898. Pinatay naman sa saksak si Leon Kilat ng kanyang ayudante na si Apolinario Alquitas sa Karkar, Cebu.
Pinagpatuloy naman ni Arcadio Maxilom ang himagsikan sa Cebu. Taong 1892, itinalaga si Restituto Javier ng kataas-taasang sanggunian ng pinakilalang katipunan sa Mindanao. Gayunpaman, naging tapunan ng Mindanao at Sulu ng mga Pilipino liberal na banta sa Espanya at kasangkot sa katipunan. Kaya't nang sumiklab ang himagsikan, nag-aklas sa mga Pilipino sundalo kasama ang mga bilanggong deportado sa Puerte de Alfonso di-12 sa Pulo noong September 6, 1896 at sa Puerta de Victoria sa Iligan noong September 27, 1896. Ngunit yung kauna-una pag-aklas na ginawa ng mga taga Mindanao mismo nung panahon na himagsikan ay naganap noong November 1897 sa pangunguna ni na Kapitan Isidro Midel at Melanio Ramos sa Zamboanga. Panay. Sa kabila ng pagkontina ng maraming may kayang Pilipino ng Panay sa himagsikan sa Luzon noong 1896, naipunla pa rin sa islang ito ang katipunan. Ito ay sa pangunguna nila Francisco del Castillo ng Isla ng Bantayan, Cebu at Candido Iban ng Liloan, Malinaw, Capiz. Ngayon bahagi na ng Aklan. Sa utos na rin ni Bonifacio, kapwa silang mga katipunerong umalib sa katipunan noong 1895 matapos makabalik mula Australia bilang mamemerlas noong March 17, 1897. Pinasimulan nila ang himagsikan sa Kalibo at dito napatay si Del Castillo. Nahuli naman si Iban at napabilang sa 19 na katipunerong binitay sa Kalibo. Gayunpaman pinagpatuloy pa rin ang himagsikan sa Panay ng mga kapisnon na sina Juan Arce at Raimundo Calmerin ng Sigma, Hilario Oro ng Dumalag, Pascual Barsa ng Panay at Macario Lusco ng Tapas, Batangas. Dalawang malaking puwersa ng katipunan mula sa Cavite ang magdalo sa ilalim ni Emilio Aguinaldo at magdiwang sa ilalim ni Mariano Alvarez ang naghasik ng himagsikan sa Batangas noong huling bahagi ng September 1896. Bigong makuha ng magdiwang ang Tuy at Lian, ngunit tagumpay naman ang magdalo sa pangunguna nila Vito Bellarmino at Pio del Pilar sa pananambang sa malaking puwersa ng mga Espanyol sa ilalim ng mestisong kapangpangan na si Agustin Blanco na nasawi sa laban sa Talisay noong October 3, 1896 dahilan upang masakop ang bayan. Sa pagsalakay na ito, nagsimula ang himagsikan sa Batangas na ipinagpatuloy ng mga maghihimagsik na Batanggenyo na sila Santiago Rillo, Luciano, San Miguel at Miguel Malvar. Tinanggap ng mga katipunero sa Cavite ang panawagan ni Bonifacio na sabay-sabay na mag-aklas laban sa Espanya na itinakda August 30, 1896. Sa araw na ito, buong pananabik na hinintay ng mga Caviteñong hudyat ng pagsiklab ng himagsikan sa pamagitan ng paputok o lobo mula sa Maynila. Natapos ang araw walang hudyat na nakita. Kaya noong August 31, 1896, pinasimulan na ang himagsikan sa Novaleta at San Francisco de Malabon. Ngayon, General Trias ng Sangguniang Bayang magdiwang sa pangunguna nila Mariano Alvarez at Bartolomeo Ricarte sa Cavite, El Viejo, Cavite sa pangunguna ng Sangguniang Bayan magdalo sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Sunod-sunod ng laganap ang himagsikan sa Cavite at umabot sa hanggang Batangas at mabanggaan ng dalawang sanggunian kung sino sa dalawang dapat mamuno sa Cavite. Nag-away-away din sila yung magdalo. Nagkaroon ng dalawang paksyon. Magdalo sa magdiwang. Magdiwang sila Bonifacio, magdalo si Aguinaldo. Anting-anting niya, mga anting-anting. Small bronze with loop. Two torso figure symbolizing duality. Yung mga anting-anting nila, anting-anting. Yan.
Gamit nilang anting-anting, mga kabsat, mga pulsayo. Yan. Taong 1892 nang makilala ni Andres Bonifacio. Nung 29 nagulang si Oriang na 18 pa lang. Gulang naman. Sinuyo ni Andres si Oriang loob ng sa loob ng sa loob ng isang taon, kahit natuto lang ama ng kanyang iniibig. Gayunpaman nauwi ang suyuan sa kasalan no noong March 1893. Binayayaan sila ng anak na lalaki na sa kasamaang palad binawian ng buhay dahil sa bulutong. Hindi naman lingid sa kalaman ni Oriang ang mga adikaing makabayan ni Andres. Sinuportahan niya ito sa pamamagitan ng pagsapi sa katipunan. Siya nanguna sa mga babaeng kasapi ng katipunan at nakilala sa alias na Lakambini, hango sa pangalan ng maalamat na prinsesa ng Maynila, kwentong bayan Tagalog. Ito yung tula ni Ma'am Oriang. Magmula giliw na ako'y pumanaw, katawan ang puso ko'y walang paglagyan, lakad ng dugo sa ugat ng madalang lalot magunita ang iyong paglayaw, lubang malabis ang aking pagdaramdam, sa biglang pagalis mo ako'y iniwan, alaala ko sa iyong pagdaraanan at gayon din naman sa aking katawan. Saan patutungo yaring kalagayahan dalamhati, lubos liit ng katawan, magsaya't kumain hindi mapalagay, maupot tumindig alaalay ikaw, at kung gumagabi na sa banig ay hihiga, matang nagaantok tikit na bigla, sa pagkahimbing panaginip kasinta, sabay ang balon di mapigil na luha, sama ng loob ko'y aking mag-iisa, di mapaihayag sa mga kasama, puso ko'y lubos na pag pinagdurusa, tamis na bilin mo'y magtiis kasinta. Ito iba-ibang pero pagdakila kay Andres Bonifacio, pagkakilala. Ito, nagkaroon ng Bonifacio High Street, Bonifacio Global City, yan. 2 piso 1983, 10 pesos 2006, 10 pesos 1997. Ito, stamp 1998. Ito, Central Bank of the Philippines, 20 pesos 1949, 5 pesos 1969. Sa monumento to, Andres Bonifacio sa Tutuban, Talisay City, Negros Occidental. Ito sa Davao, meron din. Para lang Andres Bonifacio, Santa Cruz, Maynila, Memorial Shrine sa Maynila. Ito sa Andres Bonifacio Statue, Quezon City, Cray of Balintawak. Liwasang Bonifacio sa Maynila. Pinatunayan niya na hindi tulog ang mga kabataan sa panahong itinatayo ang pundasyon ng bayang Pilipino. Siya si Emilio Jacinto E. Dizon, isinilang sa Tondo ng November 15, 1875 mula man sa pamilya ng
mga manggagawa. Pinag-aaral pa rin siya sa Colegio de San Juan de Letran at kumuha ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Hanggang sa abutan na ang pagsiklab ng himagsikan, kabilang siya sa mga kabataan na kanyang panahon na nagsumikap sa buhay at sinama ang bayan sa kanilang mga pangarap. Hindi na bago kay Andres Bonifacio ang pamilya ni Emilio, kaya't sumapi ang batang makabayan sa Katipunan sa edad na 18 sa tulong ni Jose Toriano Santiago, asawa ng pinsan niyang si Mariano Dizon. Naging matalik na magkaibigan si Emilio at Andres. Kataas-taasang pangulo ng noon ng Katipunan si Andres. Nakitaan nito si Emilio ng siga-siga masimbuyang pamamahal sa bayan. Nagtutumpa rin sila ng kaisipan kapwa mahilig sa panitikan at pagbasa, kaya si Emilio ay nagbansagan kanang kamay ni Andres Bonifacio sa manululat na si Jose P. Santos 1927. Sa kasamaang palad, nawala kay Andres ang pamumuno sa himagsikan na kanya pang ikinasawi bilang pagkakilala ni Emilio kay Andres. Hindi ito sumuporta kay Emilio Aguinaldo. Siya ay tinugis naman ng mga Espanyol. Nahuli siya bagamat nalusutan at nanatili sa Mahayhay, Laguna. Sa Mahayhay, Laguna noong 1898, sa panahong nasa Malolos, Bulacan na ang pamahalang Aguinaldo. Sumulat kay Emilio at Apolinario Mabini na nag-aanyayang ipagpatuloy ang abogasya sa paraswayin ng pangarap ng batang bayani. Naging abogado ay hindi na natupad dahil pumanaw siya dahil sa malaria noong April 16, 1898. Tapos na po. Tapos na po tayo. Bababa na po tayo. Uuwi na. Hindi, sa kabila naman tayo mag-live tayo sa kabila. May sipit pa pala rito sa baba. Establishment of the Katipunan to. The Cry of San Juan del Monte. Spanish troops led by General Bernardo Echalahuese fortified the defense of El Deposito. By mid-morning of August 1896, the heavily armed Spanish cavalry engaged Supremo. May pag-asa in the Katipunan era sila historic battle that lasted for more than 2 hours. However, the colonial troops to Pietro the untimely arrival of reinforcement from Manila proved to be far too overpowering for the Katipuneros. This encounter started the Spanish-Filipino War that ignited the Philippine Revolution. The first martyrs of the Katipunan. The day after the Battle of San Juan del Monte, the bodies of dead Katipunan lay strewn on the battlefield. Hundreds of Katipuneros perished, including 18 from San Juan, Juan de la Cruz, Jose Sabin, Mateo Mandaluyong, Prudencio Martinez,
Venancio Anastasio Reyes, Clemente Santos, Felix Sabe, Hernandez Rosada, Juan Ruiz, Melanio de Marcos, Pala, Teodoro Bisaya, Alberto Bacunleo, Apolonio Urbino, Labraniano, Bartek Papero, Jeronimo Santiago, and Juan Andres. These unveiling defenders of our liberty were the first martyrs of the Katipunan. Sila pala yung first martyrs of the Katipunan. Yung mga binanggit kong pangalan, 18 lang yun. Declaration of first martial law in the Philippines. In the afternoon of August 30, 1896, Governor General Ramon Blanco declared martial law in 8 provinces of Luzon, Lacuna, Naucayas, Quezon, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Cavite, Batangas, and Laguna, as it was in these provinces that the revolution gained widespread following. These 8 provinces would be honored for their early commitment to the liberation effort of the 8th race of the son of the flag of the Philippine Republic. Soon after, Sancho Valenzuela was arrested, tried and ordered executed by the Consejo de Guerra, together with Eugenio Silvestre, Ramon Peralta, and Modesto Sarmiento, the 4th of September 1896. The uprising of the Filipino people. The historic Battle of San Juan del Monte inspired Filipinos revolutionaries to carry out military offensive nationwide. Contingents of the Katipunan from the provinces of Cavite, the Magdiwang from Nogaleta, and Magtiis from San Juan Francisco de Melabon, now General Artigas, attacked and captured the Nogaleta garrison and placed it under the command of Katipunero Apoy Santiago y Alvarez. Magdalene troops surrounded and attacked the parish house, Friar Estate, and the civil garrison at May Haligi in Imus. Before the end of September that year, the Sons of the People of Cavite had captured all the civil garrisons in the province. The gallantry of the Katipuneros who had shed blood and given up to their lives in the pursuit of freedom and in defense of the noble precepts of Katipunan made the movement gain even greater respect toward support and admiration from the Filipinos across the country. The Battle of San Juan del Monte heralded Filipino heroism, fortitude, and valor. It paved the way for the fruition of the Philippine Revolution that was to become the first organized confrontation against colonialism in the whole of Asia. The battle for our nationhood had begun, and this were no turning back on this very ground where we stand. Freedom pag triumphed. Mga pictures. Ang gamit niya ata ni Andres Bonifacio ito yung pastor. May rifle pa. Triple. Yan, mga kutsilyo, golok na nasa baba. Teodato Arellano, alias Pangmigas, propaganda in First Supreme of the Katipunan, a brother-in-law of Marcelo Isabel Pilar and active supporter of the struggle for reforms in the country. Ilaya, Tondo, Manila, where Dr. Rizal founded La Liga Filipinas in 1892, together with Bonifacio and many others. Two Katipuneros in their full battle gear, binding each other. General Mariano Alvarez, President of the Magdiwang Council,
based in Novaleta, Cavite, who struggled who sought the help of Bonifacio to intervene in the conflict between Magdiwang and Magdalo. Last na pala to, palabas na tayo. Yan, nasa labas na po tayo. Out na natin kakabsat mga bonsai. Kasi magla-live na tayo dito sa kabila. Magla-live tayo dito sa may park. Bye bye kakabsat mga bonsai. Salamat.